misa. Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Regacho family, Panlaki family, Belen Regacho, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, Juliet Yupanco, Cecil and J. Rigodon and family, at Tisha Luna. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Emelita and Amelito Sibilia, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sibildia Lim, Maribeth Doroen, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Inosanto, Leah Rose, Chris Dowling, Marian Barberi, Teresa Tanchenko, Estila, Blanche, Elio, Brandon, Ed, Linda, Esto, Cory Anbang Santos, Lay Eranista, Janet Herrera, Eduardo Salido, Jana Altea Rosales, at Ramon Aniles Lim. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Melissa, Madeline Tanchenko, and family, Dayan and Chris Jang, Jenny Sison, Gillette Yopanco, Banji Villanueva and family, Brian Jayelo, Nazari, Brian Lloyd, Darlene Jayela Digaspi, Lolita Ranchero, Abigail Rosales, at Normeta Luciano. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Rinaldo, Alicia, Conrada, Esmael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Court Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsenyor Norberto Habos, Monsenyor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Ross Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo Anchodoro Cordova, Rosario Brown, Sinaida Arce, Apolinar, Dimitrio, Sergio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Raymondo, Paulina Aragosa, Eliseo, Leonora, Antonio, Alberto Manahan, Leonela Magaling, Andres, Luestro Sr., Beatriz, Carmen Bocod, Mary Berchel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Victorio, Marvin Clark, Teresita and Romeo, Irene, Ezekiel Sr., Noel, Ricardo, Samuel, Welfrida, Leoneda, Ponciano, Rufino, Jose, at Esther. At ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihila ng Espiritu Santo. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at iyamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father James Oy. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Turo ng Inang Birhen ay tukdin ang habilin ni Jesucristo. Kaya tayo ay makisalo sa banal na piging ng puon. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din aking ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat.
Pagbasa mula sa 2 aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaaz. Dumating naman ang Kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. "Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari na nanangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Tugon. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siya'y tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Tugon. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Tugon. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyong muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka nang magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man.
at inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Mga kapatid, dalawang himala ang narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Ito yung anak na dalaga ni Jairo at yung isang babaeng dinudugo. So, dalawang babae ang pinagaling ni Jesus at sa pamamagitan lamang ng paghipo, no, ay gumaling ang dalawang babae. So yung una, sinasabi na malayo pa lang, alam na ni Jesus yung kalagayan ng bata. Kaya nung ito'y pinuntahan niya, alam niyang hindi pa ito patay, ay kinuha niya yung kamay at bumangon yung bata. So salita ni Jesus ay nawala ang sakit ng dalaga, no, o bata. At yung isa naman ay hindi alam ni Jesus kung sino yung humipo sa kanya. Kasi yung paghipo ay mayroong dulot na kagalingan para dun sa babae. Sabi nga ito ay positibo. Sa ibang titingnan natin yung paghipo ay binabawal sa ibang lugar o bansa. Sa atin mga Pilipino, kapag may mga santo, humahawak tayo, no, katulad ng babae, na sa paghawak lamang gagaling yung ating sakit. Yun ay sa pananampalataya natin. So, meron na yan noong unang panahon pa. So, kaya wag tayong mabahala kung tayo man ay gumagawa ng ganon, lalo na tayong mga Katoliko, no? Binawalan lang ito nung magkaroon ng pandemic, no? Bawal humawak sa mga santo o kaya humalik sa mga santo. So ano yung aral nito sa atin? Katulad ng babae, so naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Sa simpleng hawak natin sa poon o sa imahen, gagaling tayo. So malaking bagay iyon sapagkat makikita doon yung pananampalataya natin. Gaano kalaki yung pananampalataya natin sa Diyos kasi naniniwala tayo na papagalingin tayo ng Diyos. Kasi nga, kung titingnan natin, hindi na tayo pupunta ng simbahan o pupunta kung hahawak sa imahen o santo, kung wala tayong pag-iisip na ganun. Meron din tayong dapat na malakas at matatag na pananampalataya na ang Diyos lamang ang makapagpapagaling sa atin. Sinabi din sa Ebanghelyo, walang nagawa ang mga manggagamot at naubos na yung ari-arian ng babae. Subalit, no, pagdating kay Jesus, alam niya, sigurado siya na papagalingin siya ni Jesus sa simpleng paghawak niya sa damit lamang, kahit damit lamang ni Jesus. No? Kaya nung nagtanong si Jesus, kasi nga napakaraming tao, siya'y natakot. No? Siguro isipin niya na magagalit si Jesus, pero ang iniisip ni Jesus dahil nga nawalan siya ng lakas. No? Something na yung kanyang power ay nawala. No? Kasi nga sa simpleng paghahawak ng isang babae. Pero ito ay nagdulot, no? Alam ni Jesus na merong epekto ito sa babae. So imagine sa habang panahon na yung kanyang idinadaing, no, na pagdurugo, no, sa kanyang katawan, no, ay marahil ay pagod na siya o nahihirapan na siya. Kaya nga sumugod siya, dali-dali siyang pumunta kay Jesus. Alam niya sa paghawak niya mawawala yung kanyang sakit. Sana tayo mga kapatid, no, parang tulad din ng babae na yung ating pananampalataya ay lakasan natin. No, ano man yung dinaramdam nating sakit, no, hindi man sa katawan, sakit sa mga bagay o pag-iisip o ugali, yung ating pagiging matampuhin o pagiging mataray o ano pang mga negatibong meron tayo, ay pagalingin ng Diyos.
Alam natin na ito ay minsan nagagawa natin dahil sa ating mga iniisip na bagay. Kaya siguro tayo ay minsan nagiging suplada o nagiging iba yung ating ugali dahil nga sa mga nangyayari sa ating paligid. Pero meron solusyon. No? Tumawag lang tayo sa Diyos, magdasal tayo. Ang mga bagay na ito ay mawawala. Tutulungan tayo ng Diyos na kapag itinaas natin sa Diyos yung mga bagay na kung anong gusto nating iabot o iakyat sa Diyos ay pakikinggan ng Diyos. Ang kailangan lang ay ang mataimtim na panalangin at pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kalakip ang buong pananalig habang nanalangin tayo nang may pananampalataya sa Diyos Ama, natutugunin niya ang ating mga mithiin ng may nag-uumapaw na kabutihang loob. Iluhog natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang simbahang Katolika sa buong daigdig, naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahuna ni Kristo sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa panggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa nito upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na siyang naghihilom ng aming mga sugat sa buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Itong ala at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay
taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamahas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa na maanghel sa awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo sa kanto, Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inubot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inali namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin ni Kristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga ininyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging na aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat. Tanging panalangin sa Mahal na Berhen ng Candelaria. O Mahal na Ina ng Liwanag,
Berhen ng Candelaria, napupuno ka ng grasya, pinagpala ka nananalig sa katuparan ng pangako ng tagapagligtas mula sa Diyos na mapagpala. Ang pangakong liwanag sa bayang malaon ng nasa kadiliman ay sa iyong sinapupunan, nagmula sa pagkakatawang tao ng Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritu Santong dakila. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Nagbunyi ang langit sa iyong bantog na tugon sa dakilang paghahayag ng Diyos ng pag-ibig na tumutubos sa anak niyang iyong isisilang. Ang hatid sa sangkatauhan ay kagalakang lubos. Kahanga-hanga ang iyong pagkamasunurin at kababaan ng loob na totoong kinalugdan ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Humayo na't ipahaya kanyang pagkalinga, Ama, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa dakila't dukha, ang banal at makasalanan, at mulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Humayo na't ipahaya kanyang pagkalinga, habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.